nga ba ang kakapusan? Una sa lahat, ang kakapusan ay may solusyon. Parang kakulangan. Pero ang konsepto ng kakapusan ay dito ka mag-i-import ng mga kakulangan o mga kakapusan sa mga kinakailangan mo tulad sa pagkain. Meron mga tindahan na nagbebenta ng mga pagkain, ngunit naubusan na sila o nakapos na sila ng mga produkto nila. Ano ang kanilang gagawin? Pinakamagandang solusyon dyan is pag-import ng pagkain sa iba o sa iba mga isipin ko muna ang tawag dun sa mga buyer mo, yung mga seller ng mga fine foods, pang-amas best, yan. Pwede mong gawin imported food yan sa'yo. I-import mo sa sarili mo para di ka makapos sa produkto mo na binibenta mo sa maraming tao o sa paligid ng kapwa mo. Halimbawa, kuryente. Kapos ka sa kuryente. Madalas, di natin napapansin mas maraming mga bagay o mga materyales na ginagamit natin. Hindi natin napapansin na palagi naka-open. Tulad ng ilaw, yan, palaging naka-open yan. Aircon, pinakamagastos at pinakamahal sa kuryente. Kaya dito papasok ang invest. Ano nga ba ang invest? Ang pag-i-invest ay dito ka magkakaroon ng benepisyo at makakatipid ng pangmatagalan. Sa kuryente, anong magandang i-invest sa kuryente? Solar system, VC dial system, yan. Diyan tayo mga kapatid. Nakita nyo naman sa intro natin, nagpakita ako ng solar system namin sa bahay. Ang dami namin solar system. Nagka-cost ito around 200,000 or 500,000. Lahat na yun. Kabuuan na yun. Nakatipid kami doon dahil wala kaming binabayad ng kuryente. May dalawa kaming aircon. Palagi naka-open 24 hours. Wala kaming binabayaran. Kasi ang solar ay nagpo-produce ng kuryente from sun or for the velocity of the sun. Nagre-reflect ng ito ng init. Yung init ng araw, gagawin yung kuryente. Ganun katipid at ganun ka-produce at ganun ka-importante ang solar. Kaya, i-recommend ako sa inyo ngayon ang pagbili ng solar. Dahil wala na kayang iisipin kada buwan na babayaran sa kuryente. Hindi nyo na kailangan patayin mga materyales o produkto sa mga bahay nyo. Hindi nyo kailangan alalanin yan. Kasi solar na ang bahala dyan. O ang VC dial system natin. Salamat sa papa ko kasi bumili siya ng solar. So, ano pa ba? Okay, pumunta naman tayo sa stamina. Workout. Yan. Alam nyo bakit ko sinali yan? Diyan din pumapasok ang kakapusan. Stamina, alam nyo. Pag kapos ka na at pagod ka na, kapos ka na sa stamina mo, anong gagawin mo? Magpapahinga ka. Mariregain mo ito. Pagkatapos mo magpahinga, yun. Dun papasok ang consistency, hardworking. Tuloy-tuloy ka lang, walang tigil. Stamina, kakapusan. Maraming kakapusan dito. Sa mga bagay, sa mga bahay. Yan, pagkain. Number 1 yan, kakapusan. Madalas na pagkakapusan sa bahay. Nakita nyo, yung baka. Nihating ko yan. Kasi, yung isa, para bukas, ilalaga ko ito. Gagawin ko siyang sinigang na baka. Tapos yung isa naman, para sa bukas ulit, kinabukasan. Gagawin ko naman itong kare-kare. Kare-kare na may sitaw. Napakasarap, di ba? Kaya yun. Inati ko sila para magamit ko yung isa at maluto ko pa yung isa at nakakatipid pa ako. Hindi ko na kailangan bumili ng panibago
na malaki at mahal na baka. Salamat po sa pakikinig. Yun ang konsepto ng kakapusan. Ako po si John Harold R. Bondok. Infomercial ko tungkol sa kakapusan o konsepto ng kakapusan. Yun lamang po.